Kapag sumakit ang tiyan mo, huwag agad kumuha ng pagkain. Minsan hindi gutom yan, acid na pala yan. Lalo na kung hapdi o parang may init sa loob. Subukan mo munang uminom ng maligamgam na tubig at maghintay ng ilang minuto. Pakinggan mo muna ang katawan mo, hindi lahat ng sakit dinadaan sa dagdag na pagkain. Masarap kumain, lalo na kapag paborito mo. Pero tandaan, kapag sobra, sasakit ang tiyan mo, indigestion. At kabag ang kapalit ng sobrang kain. Dahan-dahan lang at tamang portion. Mas okay ang busog na tama kaysa busog na nahihirapan. Kapag mabilis kang kumain, maraming hangin ang pumapasok sa tiyan. Resulta, kabag at bloating. Gumuya ng mabuti at huwag magmadali. Hindi karera ang pagkain. Mas mabagal, mas magaan sa tiyan. Akala mo pagkain ng may kasalanan, minsan stress yan. Kapag puyat ka, pagod at maraming iniisip, naglalabas ng mas maraming asid ang tiyan mo. Kaya kung madalas sumasakit ang tiyan mo, baka kailangan mo rin magpahinga. Healthy mind, healthy tiyan. Minsan, dehydration lang ang dahilan ng constipation at pananakit ng tiyan. Kapag kulang sa tubig, bumabagal ang digestion. Subukan mong uminom ng 8 basong tubig sa isang araw. Simple, pero malaking tulong. Katatapos mo lang kumain, tapos higa agad. Yan ang dahilan ng acid reflux. Bigyan mo ng 30 minutes ang katawan mo bago humiga. Maliit na habit, malaking epekto sa tiyan. Mas madaling umiwas kaysa magpagaling. Balanced diet, sapat na tubig, tamang tulog, yan ang sikreto sa healthy tiyan. Hindi ka sasaktan ng tiyan mo nang walang dahilan. May sinasabi yan, baka sobra o kulang sa tubig o kulang lang sa pahinga. Ang warm compress sa tiyan ng 10 to 15 minutes ay nakakatulong mag-relax ng muscle at bawasan ng cramps. Madalas ka sa spicy food. Kapag sobra, hyperacidity ang kapalit. Kung madalas sumasakit ang tiyan mo, baka kailangan mo nang bawasan ang anghang sa pagkain mo. Kung acidic ka, mas okay ang maliit pero madalas na pagkain kaysa isang biglaan at marami. Kapag pinipigilan mo ang gas, mas lalo lang sasakit ang tiyan mo. Normal lang yan, uminom ng ginger tea o maglagay ng warm compress para ma-relax ang muscle. Masarap ang malamig na soft drinks, pero nagdadagdag ito ng gas sa tiyan. Kung madalas kang kabagin, bawasan muna ang carbohydrate drinks, tubig o warm tea muna. Kapag hirap kang dumumi, nagkakaroon ng cramps at sakit sa tiyan. Dagdagan ang prutas at gulay sa diet mo. Healthy bituka, less sakit. Kung may kasamang lagnat, pagsusuka o matinding pagtatae ang sakit ng tiyan mo, huwag magtiis, magpatingin na sa doktor. Maraming sakit sa tiyan ang galing sa bakterya. Ugaliing maghugas ng kamay bago kumain at siguraduhin malinis ang pagkain. Kapag masakit ang tiyan, iwas muna sa oily at heavy meals. Lugaw sabaw o tinapay muna habang nagpapahinga ang tiyan mo. Kapag lagi kang kulang sa tulog, tumataas ang acid production ng tiyan. Kaya kung lagi kang puyat at acidic, ayusin mo ang sleep schedule mo. Hindi lahat ng sakit sa tiyan pare-pareho. Huwag basta uminom ng gamot kung hindi sigurado ang dahilan. Mas mabuting alamin muna ang sanhi. Hapdi ba sa tiyan? Baka acid or cramping. Baka kabag, may lagnat, baka infection. Importante na kilalanin ang klase ng sakit para alam ang tamang gagawin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang problemang halos lahat nakakaranas, ang iba't ibang pagsakit ng tiyan. Minsan, bigla na lang sumasakit. Minsan, pagkatapos kumain at minsan, hindi mo alam kung bakit. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi ano ang mga pangunahing sanhi ng sakit ng tiyan. Paano malalaman kung mild lang o kailangan na magpatingin? At ano ang mga mabilis at natural na home remedies na pwede mong gawin sa bahay? Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga tips dito ang makatulong sa iyo o sa pamilya mo. Ano ba talaga ang sakit sa tiyan? Ang sakit sa tiyan ay hindi isang sakit mismo. Symptom ito. Ibig sabihin, may ibang dahilan kung bakit ito nararamdaman. Dahil ang tiyan natin ay may kasamang sikmura, bituka, at iba pang organs na tumutulong sa digestion. Kapag may problema sa digestion, pagkain o infeksyon, doon nagsisimula ang pananakit. May iba't ibang klase ng sakit sa tiyan. Kapag mahapdi, kadalasan acid o hyperacidity. Parang kinakabag, gas or bloating. Umipintig o cramping, maaaring diarrhea
o constipation. At meron namang matindi at tuloy-tuloy, maaaring infection o mas seryoso. Mahalagang malaman ang klase ng sakit para alam mo kung ano ang home remedy na babagay dito. Mga karaniwang sanhi ng sakit sa tiyan. Una dyan, indigestion. Hindi natutunawan. Kapag sobra ang kinain mo o masyadong mabilis kang kumain, nahihirapan ang tiyan mag-digest. Ang resulta, gabag or bloating at pananakit. Number 2, hyperacidity. Kapag maraming acid ang tiyan na nakakaramdam ka ng hapdi, heartburn, pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan, karaniwan itong nangyayari kapag mahilig sa maanghang, mahilig sa kape, laging puyat, laging stress. Number 3, kabag o gas. Kapag maraming hangin sa tiyan, naiipon ito at nagdudulot ng pressure at sakit. Number 4, constipation. Kapag hindi regular ang pagdumi, tumitigas ang dumi sa bituka at nagdudulot ng cramping pain. Number 5, food poisoning o infection. Kapag nakakain ka ng panis o kontaminadong pagkain, maaaring makaranas ng matinding sakit sa tiyan, pagtatae, pagsusuka, lagnat. Kapag may kasamang lagnat at dehydration, huwag nang mag-atubiling magpatingin sa doktor. Mabilis na home remedies para sa sakit ng tiyan, para lang ito sa mild na cases. Number 1, warm water. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong para ma-relax ang digestive muscle at magpabilis ng digestion. Number 2, ginger tea. Ang luya ay natural na anti-inflammatory na nakakatulong ito sa kabag, nausea, mild stomach cramps. Pakuluan lang ang hiwa ng luya sa tubig ng 5 to 10 minutes. Number 3, saging. May potassium ito na tumutulong sa digestion at mabuti kapag may mild diarrhea. Number 4, warm compress. Maglagay ng warm compress sa tiyan ng 10 to 15 minutes para ma-relax ang muscle at mabawasan ang cramping. Number 5, mag-light diet ka muna. Iwasan muna ang mamantika, maanghang, soft drinks. Kumain muna ng lugaw, sabaw o tinapay habang nagpapagaling ang tiyan. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Magpatingin agad kung sobrang sakit na hindi nawawala. May dugo ang suka o dumi. May mataas na lagnat. May matinding dehydration. Tumagal ng higit 2 to 3 na araw. Huwag baliwalain ng matinding sintomas. Ngayon alam mo na kung anong mga sanhi at home remedies sa sakit ng tiyan. Mas maganda pa rin na may kaalaman para naman alam natin kung ano ang gagawin sa tamang oras. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like, share at mag-subscribe sa Herbal Med Tips PH para naman sa mas maraming practical at madaling health tips na pwede mong gawin sa bahay mo. Tandaan, mas magandang maagapan kaysa gamutin. See you sa next video ko!